Yo, what's up everyone? Welcome back dito po sa ating YouTube channel. At ang topic natin ngayon, ilang pair nga ba o ilang pares nga ba yung ating inalagaan na ibon simula po nung nagsimula tayo? At ano po ba yung mga pwede nating ibigay na tips para po sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga ibon? Yan po yung ating topic ngayon, pero bago yan, panoodin muna natin ang ating intro. Let's go! Hey yo, what's up mga guys? Densky Ibery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up everyone? Welcome back po muli dito sa ating YouTube channel. At ilang pair nga ba yung ating alagang ibon noon tayo nagsimula? At ano po ba yung mga pwedeng gawin para po makapagparami? At ano ba yung mga ginawa ko? Ayon lang po, dito lang po sa ating ibunan o sa nangyayari sa aking ibunan, yun po yung aking ibinibigay na mga konting tips o topic dito sa ating pag-aalaga, tungkol po sa pag-aalaga ng ating mga ibon na African Lovebird at Parakeet. Wala na po kasi tayo ngayong kakatil, pero pag nagkaroon po tayo ng kakatil, isasama po natin yung mga ganyang mga topic. Ngayon po, sa ngayon, African Lovebird at Parakeet lang po muna tayo. Una, kailangan po kapag tayo po ay mag-aalaga ng ibon, magsisimula po tayo mag-alaga ng ibon o mga alaga nating Parakeet at African Lovebird. Ang una po, dapat po hindi po tayo naiinip. Huwag po tayong maiinip na dumami yung ating alagang ibon. Tulad po ng halimbawa, ang ating alaga, 2 pares o 1 pares. Pag 1 pares po yung ating ibon kasi, medyo maiinip po tayo dyan. Kasi matatagalan tayo. May isip natin napakatagal. Matagal po mag-breed. Lalo na po pagka African Lovebird yung ating alaga at lagi nating sinisilip yung nest box kung may itlog na. Huwag po tayong maiinip. Yun po yung pinakaunang-una na dapat nating gawin. At ang pangalawang tip po natin, dapat po siguradong lalaki at babae yung ating pinagpapares. Pag Parakeet po, meron po tayong video dyan na tungkol po sa gender ng ating ibon. Kaya balikan nyo na lang po yung mga iba nating mga video, mga lods. At yung African Lovebird naman din, balikan nyo rin po kung ano po yung mga video ko dyan. May mga video rin po ako na pag-gender ng ating alagang ibon na African Lovebird. At yung number 3 po, wag po nating ugaliin, yun nga po, wag nating ugaliin na silip ng silip sa kanilang nest box. Hindi tayo mapakali. Pag may nakita na tayong itlog nila o nagsasampahan na sila tapos pumapasok na sa nest box, panay na ang silip natin. Panay na ang dungaw natin doon sa nest box. Wag pong ganun. Kaya sinasuggest ko po na mas maganda po kung ang alaga natin 2 pares pag nagsisimula pa lang tayong mag-alaga ng ibon. Kasi doon sa 2 pares, hindi ka maiinip basta-basta. Kasi kapag yung isa nangingitlog na, yung isa may inakay na ganun, hindi ka na masyadong may stress kakasilip-silip at hindi na rin may stress yung iyong ibon sa ginagawa mo. Then, pang-apat, ilagay natin sa maayos. Siguraduhin natin na yung ating cage, kahit single cage, nasa labas yung nest box. Di kaya double cage, mas maganda para mas malawak. Pwede nating dalawahin pag oras na malalaki na yung kanilang mga inakay. Pwede nating lagyan ng divider sa gitna para doon na po yung kanilang inakay. Katulad po niyan, nasa video. Kita nyo po yan. May divider po yan. Yan po yung dating anak nila box at may mga balahibo na po dito po. Yan po, kita nyo yan nasa video.
May mga balahibo na po yan. Maganda na po at kumakain na po. Tiyakin po natin na bago natin ilipat yung ating mga alagang ibon o yung mga inakay nila, tiyakin natin na kumakain na o nakababa na sa nest box. Pag bumaba na po sa nest box, ako po kasi hindi po ako nagbabase dito sa araw o sa buwan ng ating ibon. Tinitingnan ko po, depende po sa dami ng ating alagang ibon. Pag oras na bumaba na sa nest box at kumakain na, binibigyan ko ng mga 3 days or 1 week bago ko nililipat. Kasi po, pag pinatagal natin yun dyan, baka pwede pong awayin ng magulang, nung hen o di kaya nung cock. Pwede po yan awayin at pwede pong kalbuhin. Makakalbo po, di kaya pwede pa pong ikamatay ng ating mga ibon. At ngayon pong tag-ulan, doon po sa mga baguhan, pag nag-alaga kayo ng ibon, ingatan nyo. Huwag na huwag mababasa. Lalong-lalo na yung kanilang mga nest box. Kasi pag nangingitlog po yan sila, pag nangitlog po sila, pwedeng mabasa yung kanilang nest box. Ipinababayaan natin. Yung inilalagay natin, yung mga nest o mga cage natin sa mga nauulanan. Nag-aalaga tayo ng ibon, sa labas natin nilalagay. Karamihan ganun po yung mga baguhan. Sa labas ng bahay nilalagay, tapos pinababayaan lang na maulanan, pinababayaan na mabasa yung nest box, mabasa yung ibon. Kaya minsan kinakamatay ng ibon yung ganun, yung sobrang lamig. Mas maganda po na minsan tignan natin yung ating mga alagang ibon para mas makaparami tayo o mas maging maganda yung ibibigay sa atin ng ating mga ibon at marami pong mga inakay yung ibibigay sa atin ng ating mga alagang ibon. Tulad po niyan na nasa video, napakadami po ng inakay na yan sa ating mga ibon. Then yan din po yung parakit natin, marami rin pong naging inakay yung ating parakit kasi nung una 4 na piraso po yung kanyang itlog, napisa niya po lahat yun. Yung pangalawa po, meron po siyang siyam na itlog. Meron pa po siyang pinipisa na iba. Hindi ko lang din po tinatanggal kaagad-agad yung ating pong mga itlog sa nest box o sa pugaran. Huwag niyo po basta-basta tanggalin. Pag oras po na halimbawa ang itlog 6 o 8, tapos napisa na yung iba, yung 3, ganun, o yung 5, yung 3 hindi pa napipisa, huwag natin basta-basta tanggalin hanggat hindi natin nakikita na yung hen nagpapasampa ng panibago doon sa kanyang cock. Pag nagpasampa po yan ulit, ibig sabihin po bugok na po yung ibang itlog nila. Yun po yun. Pero hanggat hindi nagpapasampa muli yung hen natin, huwag nating tatanggalin yung mga itlog nila sa kanilang pugad. Kasi sayang po, pag tinanggal natin tapos fertile pala, sayang lang yung ating mga itlog ng ating mga ibon kung gusto natin magparami. At doon naman sa mga hindi ayaw magparami, siguro dapat alagaan na lang natin yung pare-parehong mga gender, parehong hen, parehong cock. Ganun po ang ating gagawin. Then ilang nga po ba, punta na po tayo dun sa ating pong topic na ilang ibon nga ba o ilang pares nga ba ako nagsimula. Nagsimula po ako, kwento ko lang po sa inyo mga kaibon, mga lods. Kwento ko lang po sa inyo ha. Nagsimula po ako sa 2 pares. Then parang nainip po ako. Sabi ko gusto ko magkaroon pa ng ibang ibon. Then may kamalian din po ako ron kasi gumawa po ako ng isang cage. Nagpagawa po ako ng isang cage na malaki naman po, malawak naman po. Kaya lang hindi ho ako nakakapasok sa loob, pero malawak po. Condole cage po yun. Ang kamalian ko lang po doon, pinagsama-sama ko po. Huwag niyo pong gagayahin to mga lods. Pinagsama-sama ko po ang Alps 1 o yung may eye-ring sa Alps 2, yung walang eye-ring. Pinagsama-sama ko po yan. Yung may guhit po sa mata, kailangan po sa African Lovebird, alam natin yung Alps 1 at Alps 2.
Yung may guhit po sa mata, yung non-eye ring at saka yung walang eye ring, walang guhit na sa mata. Yung ibon, pinagpaparis natin. Huwag po natin pagparis ng ganun mga lods. Yun po yung isang pinakakamalian natin pag pinagparis natin yan. Kasi oras na pinagparis natin yan, nagparis yan ng itlog pero hindi po yan dadami. Buknoy po ang tawag doon. Yun po buknoy. Pag lumabas po yun, hindi na po yun magpaparami. Doon po sa mga hindi nagpaparami, gusto lang nakaano lang sa kanilang bahay, pwede rin po iyon ang alagaan natin sa bahay natin o sa ating tahanan. Pero doon po sa may mga bahay naman na mga pwedeng magparami, mas okay po na wag nating ipagparis yung ganun. Then, ang ginawa ko po noon, kwento po muli, doon po sa ating ibunan, gumawa po ko ng colorless cage. Kaya lang pinagsama-sama ko po yung ating mga ibon. Bumili po ako ng tigda dalawang pares na African lovebird na eye ring, dalawang pares na non-eye ring. Then lagyan ko po sila ng mga nest box doon, kada isang pares, mayroon po silang nest box. Doon sa aking ibunan na yun, na ginawang cage na yun, malaki, Connolly cage. Then sumunod, bumili rin ako ng dalawang pares na parakeet. Then isang pares na kakatil. Di pinagsama-sama ko po sila ron sa isang cage. Huwag niyo pong gagayahin to mga kaibon, mga lods. Doon sa mga baguhan, huwag niyo gayahin to. Nilagay ko sila ron sa cage na pinagsama-sama ko po sila. Wala pong problema kung pare-pareho po sila yung pare-pareho po ng lahi yung ating mga ibon. Halimbawa, African lovebird, yung may eye ring, yan, pwede nyong ilagay sa Connolly cage. Yung mga parakeet, pagsama-samahin nyo rin sa isang cage na malaki, pwede po yun. Kakatil, pagsama-samahin nyo rin sa isang cage na malaki, pwede rin po yun. Ganun po, huwag po yung halo-halo na ibon ang gagawin nyo. Katulad po sa ginawa ko, huwag nyong gagawin yun mga kaibon. At ang sagot ko po ron sa nagtatanong kung ilang pair po ba ako nagsimula, 2 pares po ako nagsimula ng African lovebird, yung may eye ring po ang inalagaan ko noon. Then natigil po akong mag-alaga noon kasi nagkaroon ako ng alaga na guinea pig. Natigil ako sa guinea pig, nag-alaga ako ng rabbit. Then pag-alaga ko ng rabbit, nag-alaga ako ng hamster. Tapos pag-alaga ko ng hamster, bumalik po ako rito sa ibon. Kumbaga parang mas naging masaya po ako dito sa pag-aalaga ng ibon. At nung nasa Bulacan po ako, napakatagal po, napakahirap po magparami ng ibon dun sa lugar namin na yun. Kasi puro bahay po yan, kabahayan. Nasa likod lang po ng bahay yung ating pong ibon. At pag tag-init, napakagrabe init yan sa lugar na yan. Then ngayon nga po, lumipat po ako rito sa Antipolo. At yan po, nasa bahay po tayo na sarili nating bahay. At yan po, kita nyo yan, yung likod po nyan, napakarami po ng puno. Ang ginagawa ko po sa umaga, tinatanggal ko po yung ating pong nakatalukbong na mga blue sack o mga tarpaulin dyan sa likod ng ating ibunan. Mas maganda po minsan, naaarawan din po sila. Naaarawan po yung ating mga ibon. At nakakapagpaparami po tayo ng maayos. Kasi doon po, sa ganun po, mas maganda yung tingin ng ating mga alagang ibon at nakakapagpaparami po. Yan po yung mga patunay. Tingnan nyo naman yung mga itlog niyan. Yun lang po yung ating mga konting tips sa inyo mga lods. Sana may mga natutunan at may naunawaan sa bawat video ko o na vlog kong ito. Maraming salamat sa bawat isa. God bless po. Hanggang sa muli. Let's go!